Kung sa Luzon, ay merong Baguio City. Ang Mindanao naman ay merong ding mas maganda pa kaysa sa Baguio City, ay ang Bukidnon. Mas malawak, mas maraming tourist spot, mas malamig ang klima, at mas maganda. At para sa inyong kalaman, panoorin ang video para malaman ang malaking pagkakaiba ng Baguio City at ang Bukidnon area. Tingnan nyo, kahit pinagkaita ng Mindanao sa lahat ng mga politiko, at ng pamahalaang Pilipinas, ay nagawa pa ring lumago kahit walang tulong ng pamahalaang ito. Tunay na kayang-kaya abutin ng tagumpay ng Republic of Mindanao ang panibagong buhay ng bawat isa. Ang lalawigan ng Bukidnon ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng isla ng Mindanao. Gamit ang sariling sasakyan, aabutin ng 4 na oras mula Davao City bago makarating dito, at 7 oras naman kung pampublikong sasakyan tulad ng mga bus. Ang Bukidnon ay kilalang kilala sa masaganang agrikultura nito, kung kaya ito ay binansagan na food basket ng rehiyon. Sa lalawigang ito, mararanasan ang malamig na klima ng buong taon. Makikita din dito ang naglalakihan at nagaganda ang mga bundok na sagana sa halaman at mga puno. Pagkatapos ng 1 oras at kalahating paglalakbay mula Davao City, ay una nating mapupuntahan ang Overview Nature and Culture Park. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Kipolot, Palacapao, Quezon ng Bukidnon. Bukod sa magagandang tanawin, makikita din dito ang mga estatwa ng mga katutubong tribo na namumuhay sa Bukidnon. Wala kayong dapat bayaran sa pagbisita dito. Habang ine-enjoy ang magagandang tanawin, maaari kayong kumain at magpahinga dito. Paalala, palaging panatiling malinis ang lugar. Sa aming patuloy na paglalakbay sa Bukidnon, amin din natunghayan ang mga kakaiba at nagagandahang mga gusali tulad na lamang ng mga lokal na pamahalaan ng bawat bayan tulad ng sa Maramag at ng sa Malaybalay City. Sunod naming pinuntahan ang Abbey of Transfiguration. Ito ay matatagpuan sa San Jose, Malaybalay City. Ito rin ay tinatawag na Pyramid Church na kung saan maaari kayong makapagdasal, makapagpasalamat sa Panginoon. Ang simbahan ay dinisenyo ng ating pambansang artist na si Leandro Locsin na kinuha ang inspirasyon sa Bahay Kubo. Walang bayad ang pagbisita dito, ngunit mahigpit na paalala na palaging panatiling maging matahimik bilang respeto sa banal na simbahan. Patungo sa sunod naming destinasyon sa Bukidnon ay nadaanan namin ang pinakamalaking taniman ng pinya ng Del Monte. Ito ay matatagpuan sa Camp Phillips ng Manolo Fortec. Ang taniman ng pinya ay may lawak na 5,000 ektarya. Sa loob ng Camp Phillips, makikita natin ang nagagandahang American style na mga bahay. Ang proyektong ito ay pinatayo ng mga Amerikano na dati nagmamay-ari sa Del Monte Company para may matirhan ang kanilang mga empleyado. Pagkatapos ng Camp Phillips, narating namin ang pinakasikat na Mindanao's favorite extreme playground, ang Dahilayan Adventure Park, at ang ultimate family playground na Dahilayan Forest Park. Dinadayo ito dahil sa kanilang extreme but safe na mga rides. Panoorin ninyo ang hiwalay na video tungkol dito sa aming channel upang mapakita kung anong extreme rides ang dapat maranasan sa Dahilayan. You can click the link sa description below para sa mabilis na pag-access. Matapos nating enjoyin ang buong Dahilayan Parks, tayo ay magtutungo naman sa Grand Canyon of Mindanao na matatagpuan sa Sitio Lawis, Barangay Lunukan, Manolo Fortec. Ito ay 1 oras lamang mula sa Dahilayan. Sa Lawis Grand Canyon ay mabubusog at mamamangha ang inyong mga mata sa natural na ganda struktura ng kanyon. Alam nyo ba na ang ilog na ating makikita sa gitna ay ang Tagaloan River,
na umaagos patungo sa Makahalar Bay ng Opol Misamis Oriental. Perfect spot ito upang magpahinga o magpahangin, pero doble ingat lamang kasi walang harang ang gilid ng cliff na kung saan maganda tanawin ang kanyon. Pwede rin kayo mag-camping dito, kailangan nyo lamang magpaalam sa LGU para sa inyong seguridad. At huwag kakalimutan na magdala ng sapat na pangangailangan marahil malayo ito sa komunidad. Paalala, sa mga nais pumunta gamit ang kanilang sasakyan, ang dadaanan patungo sa viewing spot ng Grand Canyon ay sobrang malubak, kaya habaan ng pasensya at dapat kondisyon ang inyong sasakyan. Puntahan naman natin ang capital city of Bukidnon, ang Malaybalay. At isa sa best place na puntahan dito ay ang kanilang Kaamulan Park na bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At meron din silang mini zoo na pwede nyong puntahan ng libre. At para sa mga nais kumain o bumili ng pampasalubong, meron silang Paula's Restaurant sa bandang kaliwa na handang bumusog sa inyo. Dapat nyong tikman ang kanilang mac and cheese partner with pineapple milkshake. At tayo naman ay lumangoy at mag-cool off sa Nasuli Spring na matatagpuan din dito sa Malaybalay City. 50 pesos lamang ang entrance fee at inyo nang ma-enjoy ang napakalamig at nag-aasul na tubig ng Nasuli. Iilan pa lamang ito sa maaaring puntahan sa lalawigan, kaya mga ka-travel trackers, dayuhin na natin ang gandang Bukidnon. I hope you guys enjoyed our first travel vlog. Please do comment or suggest a place you like us to feature. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung sa Luzon ay merong Ifugao or Cordilleras Rice Terraces, ang Mindanao naman ay merong ding mas maganda pa kaysa sa Ifugao or Cordilleras Rice Terraces, ay ang Cotabato Rice Terraces, located at Mindanao, mas malawak, mas moderno, mas maraming tourist spot, mas malamig ang klima, at mas maganda at para sa inyong kaalaman. Panoorin ang video para malaman ang malaking pagkakaiba ng Ifugao or Cordilleras Rice Terraces at ang Cotabato Know the Rice Terraces. trainings and how these change the lives of the farmers in Arakan, Cotabato. Tingnan nyo kahit pinagkaitan ng Mindanao sa lahat ng mga politiko at ng pamahalaang Pilipinas, ay nagawa pa ring lumago kahit walang tulong ng pamahalaang ito, tunay na kayang-kaya abutin ng tagumpay ng Republic of Mindanao ang panibagong buhay ng bawat isa. Sa totoo lang hindi kawalan ng Mindanao ang Luzon or Pilipinas, dahil kailanman hindi umaasa ang Mindanao sa Luzon or sa Pilipinas. Frankly speaking, malaking kawalan ng Luzon at ang Pilipinas ang Mindanao area, dahil dito sila kumuha ng lakas pagdating sa pagkain at bilyon-bilyon na tax mula sa tourist spot, big company, big plantation at iba pa. Thanks for watching Part Meal TV channel. Please subscribe my YouTube channel. Follow, like, comment, and share.